Sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Rocky Ignacio, mag-uulat ng live. Maraming salamat, Kirby. Handa na nga ang Pilipinas para sa pagdating sa bansa ni Pope Francis sa susunod na linggo. Pero gagamitin rin anya ang nalalabi pang panahon para sa ibayo pang paghahanda para sa sinasabing papal visit nga. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, pinulong ni Pangulong Aquino ang gabinete, si Cardinal Tagle at iba pang kagawad ng simbahan para sa pagpapaigting ng mga hakbang para sa maayos, ligtas sa pagdalaw ng Santo Papa, pati na ang kaligtasan ng mga deboto. Muli rin nanawagan ng Malacanang sa lahat ng kooperasyon, partikular na sa pagsunod po sa paglalatag ng mga patakaran pang seguridad. Kabilang na dito ang hindi paggamit ng backpack sa misa na gagawin ng Santo Papa sa Luneta. Kung maaari niya, ilagay rin ang mga dalang pagkain sa transparent container. Narito ang naging pahayag ni Secretary Coloma. Ngayong umaga, nakipagpulong si Pangulong Aquino at iba pang miyembro ng gabinete kina Luis Antonio Cardinal Tagle at mga lider ng Simbahang Katolika hinggil sa mga aspetong pang-seguridad patungkol sa pagdalaw ng mahal na Santo Papa. Lalo pang magiging masinsin ang koordinasyon ng pamahalaan at simbahan para sa matagumpay na State and Apostolic Visit of Pope Francis. Tinukoy sa talakayan ang lahat ng mahalagang kaganapan simula sa pagdating ni Pope Francis sa Huwebes, Enero 15 hanggang sa kanyang pag-alis sa Lunes, Enero 19. Tinunghayan din sa pagpupulong ang pagkilos ng Santo Papa sa Kamaynilaan at sa Leyte at ang mga kaukulang aspeto ng seguridad sa lahat ng kanyang dadaluhang kaganapan kasama na ang mga sumusunod. Sa Enero 16, ang General Audience of Senior Government Officials and Members of the Diplomatic Corps at Malacanang Palace, Mass for Religious at the Manila Cathedral, at meeting with families at the SM MOA Arena. Sa Enero 17, visit to Leyte, including a Mass at the Tacloban Airport, blessing of the Pope Francis Center for the Poor, meeting with the priests, women and men, religious and seminarians at Palo at sa mga pamilya na kumakatawan sa mga apektado ng Typhoon Yolanda. Sa Enero 18, meeting with the youth at the University of Santo Tomas at Holy Mass at the Rizal Park. Nagkakaisa ang pamahalaan at ang simbahan sa panawagan sa mga mamamayan hinggil sa kanilang pakikisa sa lahat ng mga ipaiiral na patakaran na naglalayong tiyakin ang maayos na daloy ng lahat ng kaganapan at ang kaligtasan ng lahat ng lalahok. Tinukoy ang kahalagahan ng kooperasyon mula sa lahat ng inaasahang dadalo sa mga misa sa Luneta at Tacloban at sa mga sasaksi sa motorcade ng Santo Papa sa Kamaynilaan at Leyte. Inihimok ang lahat na maging mahinahon at sumunod sa gabay at mga patakarang paiiralin upang mapangalagaan ang seguridad ng Santo Papa at mga mananampalatayang nais siyang makita. Para sa misa sa Luneta sa Enero 18, bubuksan ang Rizal Park at Quirino Grandstand area mula ika-6 ng umaga hanggang ika-1 ng hapon. Hindi pahihintulutan ang pagdadala ng bag o backpack. Maaaring magbaon ng pagkain, inumin at mahalagang kagamitan na dapat ay nakapaloob sa clear o transparent plastic bag o container. Inaabisuhan din ang mga dadalo sa misa sa misa na maaari silang magdala ng pamaypay, sombrero o raincoat sa halip na payong upang hindi makasagabal sa iba. Mahigpit na ipatutupad ang mga hakbang pangseguridad. Hindi pahihintulutan sa mga itinakdang secured areas ang mga di-autorisadong individual. Mamamahagi din ng car passes para sa mga autorisadong sasakyan lamang. Iaanunsyo ng MMDA ang detalyadong traffic rerouting plan para sa mga apektadong lugar pagkatapos ng kapistahan ng Poong Nazareno. Tutukuyin din ng ahensya ang mga drop-off points maging ang mga designated parking areas. Nauna nang nag-anunsyo ang Manila International Airport Authority at Civil Aviation Authority of the Philippines
hinggil sa kanselasyon ng mga biyaheng panghimpapawid, limitasyon sa pag-alis at pagdating ng mga biyahe, at panawagan para sa kooperasyon ng mga manlalakbay. Ang briefing ay sinagawa ni Undersecretary Emmanuel Bautista na inatasan ng Pangulo na magsilbing point person on security preparations. Kasama ni Undersecretary Bautista sina AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang at PNP Officer in Charge Deputy Director General Leonardo Espina. Sa hanay ng simbahan, kasama ni Cardinal Tagle, sina Papal Nuncio Archbishop Giuseppe Pinto, Deputy Head of Mission Reverend Monsignor Chibuike Onyeghala, CBCP President Archbishop Socrates Villegas at CBCP Secretary Father Rufino Sescon Jr. Kasama ng Pangulo sina Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at mga kalihim Albert Del Rosario, Voltaire Gasmin, Mar Rojas, Laila de Lima, Rogelio Singson, Mario Montejo, Rene Almendras, Ramon Jimenez, MMDA Chairman Francis Tolentino, Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, National Security Advisor Cesar Garcia, PMS Secretary Julia Abad, Acting Secretary Janet Garin, at ang inyong abang lingkod. Samantala, pinaalala rin ng palasyo sa mga deboto na huwag kalimutan na dalhin ang mahalagang gamot. Kasunod nito, nakikiisa rin po ang palasyo sa mga deboto na itim na Nazareno para naman sa maayos sa pagdaraos ng pista ng Nazareno bukas. Samantala, mahigpit naman pong kinundena ng Malacanang naganap na pagpatay sa reporter na si Nerlin Ledesma na pinagbabaril kaninang umaga sa Bataan. Ayon kay Secretary Coloma, kumikilos ang pulisya para sa pagtugis sa responsable sa naturang karahasan. Narito ang naging pahayag ni Secretary Coloma. At kinalulungkot namin ang pagpaslang kaninang umaga kay binibining Nerly Ledesma ng pahayagang Abante. Tinutugis na ng PNP ang mga pinaghihinalaang salarin at sila ay pinagutusan na gawin ang nararapat upang panagutin ang mga nagsagawa ng krimen na ito. Handa na po akong tumugon sa inyong mga tanong. Okay, first on the... Yan po ang nakatatapos na press briefing ni Secretary Coloma kanina lamang. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rocky.